Pansin natin guys, medyo maraming pagkakaiba sa flight. Grabe guys, kanilang train system, it seems na sobrang complicated. Kung paano natin naririnig yung mga anime, parang ganun. So for me, parang gusto mo na lang itago yung pagkain. So meron nyo sila guys sabit-sabit. There's like downside of all as part of the first impressions that what's up guys? Kamusta? And welcome again to our YouTube channel. Right now, nasa day 2 na tayo ngayon ng ating Tokyo, Japan experience. Pansin ko guys, ang daming pwede nating matutunan dito sa mga Japanese. Yung kultura nila, yung disiplina nila. So that's why, tara, samahan nyo ako, umpisahan na natin to. And isi-share ko sa inyo lahat ng first impressions natin ng Tokyo, Japan. Let's go! So, umpisahan natin guys, yung experience natin and first impression natin nung tayo ay papunta pa lamang ng Japan. So, sabihin natin sa flight. So, for your information, ang kinuha namin na flight is ANA Airlines or ito yung All Nippon Airways. So, this is also one of the major airline na nag-ooperate sa Japan alongside with Japan Airlines. Having said that, yung crew nila puro Japanese. Pansin natin guys na medyo maraming pagkakaiba doon sa experience din natin kung i-compare natin yan sa ibang airlines na nasakyan natin. So umpisahan natin yung experience and first impression natin sa mga Japanese. I would say that they're one of the most maasikaso ng mga service crew because sa umpisa pa lamang ng flight talagang nag-iisa-isa sila, tinitingnan talaga nila yung mga tao, yung mga nakaupo na kami ng mga pasahero, and tinitingnan nila kung meron ba kami mga bagay na hinahanap. Magiging comfortable experience namin sa pagka-flight sa ANA. So, namimigay sila ng unan, blanket. Gusto ko siyang i-share because sa ibang airlines, lahat po yung mga sinabi ko sa inyo ay by request. Pero kung kayo ay mag-fly ng ANA, again, based on my experience, tanong-tanong, ibibigay na nila sa'yo agad yan. So, another yung na-observe natin sa kanila, sobrang respectful din nila magtanong. I'm not saying that other airlines ay hindi respectful. Respectful din sila. Actually, may kanya-kanyang kultura kasi lahat ng airlines. Mapapalman yan, Cebu Pacific, Cathay Pacific, Singapore Airlines, or kahit Emirates. Pero yung way kasi ng pagsasalita ng mga Japanese, sobra silang malambing. So, kung magsalita sila parang mayroong tono and parang may hangin, di ba? Hindi ka parang sinisigawan or hindi ka parang tinataasan ng boses. And that by itself allows you to feel very comfortable. Overall, yung flight naman namin ay naging maayos. Pare-pares lang naman talaga ng aeroplano. But the key difference ng mga airlines is yung kanilang serbisyo. Thank you. Alright. So, syempre, paglapag natin sa airport nila, again, first impression, guys, sobrang linis ng airport, sobrang ganda ng airport sa may Narita. And ang unang bubungad sa inyo is yung Mario. Super Mario is an iconic product of Japanese imagination. And yan yung mga nakalagay sa walls nila. So, aside from that, so, nandun din yung mga popular brands nila for the soft drinks and even yung mga alcoholic drinks. Yan, unang bubungad sa inyo. Yung cleanliness ng airport, wala nang duda yun, because we know the Japanese are really very clean naman sa pananamit, environment, I would say. Again, yung first impression natin with the airport is 100% or kahit nasabi mo ilampas mo pa yan sa 100%. Going now to the immigration process. First impression, akala ko magiging matagal kasi sobrang daming tao. Hindi pala sila masyadong nagtatanong ng madami, lalo na kapag kumpleto ka naman sa documents mo. So in my side, since meron naman tayong visa, meron naman tayong ticket, and probably nakikita nila sa system nila yon. The question that was asked is, kailan lang ako uuwi and ano yung purpose? So yun lang, and then that's it. Tata ka na fingerprint, kukunin yung biometrics mo, pipicturean ka, and then that's all. Wala nang ibang tinanong. Sobrang bilis nung proseso. Yung mga immigration officers nila, mga respectful din, or kumbaga hindi sila nananakot. Siguro baka innate na yun sa kanila, Hindi ka matatakot kumbaga kapag tinatanong ka nila doon sa mga questions. So, yung first impression ko ng Japan, pagdating naman siguro sa kanilang train system, grabe guys, yung mga nakikita natin sa TikTok video or mga YouTube vlog,
it seems na sobrang complicated, no, nung kanilang mga MRT, subway system, mga train system nila. The answer to that naman is talagang komplikado siya. Medyo mahirap talaga siyang intindihin sa umpisa. However, kapag kayo po nandito na sa Japan and tinatry nyo na yung mismong subway trains nila, sinasakyan mo na, hindi pala siya mahirap i-navigate. Hindi pala siya mahirap intindihin. As long as, guys, magbabasa tayo ng instruction. Because yung isang station pala sa kanila, pwedeng maraming lines yung gumamit nun. Sa atin kasi sa Pilipinas, yung isang linya ng MRT, isang klase lang ng line yung dadaan dyan. Going Taftman yan, or mapag-going SM North lang yan. Doon lang yan. Yun lang yung dadaan doon sa may track natin. Pero sa kanila, sali-saliwa, yung ibang line, pwede mag-pass yan sa each other's line. And mapapansin nyo, guys, no, sa isang truck, mapapansin niyo may iba't ibang kulay ng stickers. Merong ganitong line na blue, may ganitong line na orange, may ganitong line na red, and all of that dadaan doon sa rail na yon. Yun yung confusion, of course, sa umpisa, no? Kasi tayo, sanay lang tayo sa isa lang. Pero kung imamatch mo, guys, yung time, yung number ng tren, marirealize mo na hindi pala siya mahirap gamitin. As long as, again, you are conscious doon sa mga kulay, sa information na prior naman, makikita mo doon sa board nila, doon sa entrance ng bawat station. Isa din, guys, no, sa napansin ko, again, first impression sa mga MRT or subway stations nila is that every time, no, na may mga papasok and lalabas, yung mga guard or yung mga clerk, nagbabaw sila ng head just to, siguro, again, as a sign of the Japanese culture na very respectful sila, no. So again, that's a first impression natin, no, na very unique sa Japanese culture. So, needless, siguro ito sa ibang bansa naman, almost pares naman din to, kumbaga hindi naman sila nagkakalayo. Kapag sinabing yung train darating ng 5 minutes or 2 minutes, talagang on the spot, guys, 2 minutes. And meron din silang time of departure and time of arrival. So, sabi ko nga, no, kung sinabi nila na the train will leave in 2 minutes, urasan mo na talaga yung sarili mo, guys. In 2 minutes, talagang aalis yan. Sobrang saludo ko sa punctuality, no, ng mga Japanese pagdating sa respeto nila sa oras. Yung isa pa, no, sa mga bagay na nakita natin dito sa Japan, no, na kumbaga pasok sa first impression lasts, siguro yung disiplina nila sa cleanliness sa mga public locations. Sobrang particular sila, guys, doon sa mga kalat nila. Kahit na sobrang liit nung basura nila, no? So, kahit na sabihin mo bote na walang laman, candy na pinagbalatan, hindi mo sila makikita, guys, no, na tinatapon nila. Talagang mapapansin mo, mapabata man yan, high school, college, o nagtatrabaho, mapapansin mo talagang binubulsa nila and nilalagay nila sa mga bags nila, no? So again, that for me is a good sign, no, na talagang yung kultura nila speaks well of taking care of the public locations or taking care of the environment. So nasabi ko sa inyo, guys, no, yung way of speaking nila is sobrang lumanay. Kahit dito sa may streets lang, no, or yung mga restaurants, sobrang lulumanay talaga nila magsalita na parang may tono or parang kumakanta sila. Kung paano natin, guys, naririnig yung mga anime, parang ganun. So for me, ang sarap lang pakinggan talaga siguro, no, ng pagsasalita ng mga Japanese. Kasi nga nasanay tayo, no, ng mga bata pa lang tayo, nanonood na tayo lagi ng mga anime. Kitan tayong marinig yung mga boses nila na malumanay, may tono, and of course kakaiba, no, sa ating pantinig. Isa sa mga bagay, no, na napansin ko, so pasok din to sa first impression sa mga kainan nila, is that may mga nagtatrabahong mga foreigner. Nagulat nga ako because ang mindset ko, guys, is that yung mga restaurant, yung mga fast food, kahit mga convenience store, normally nung nagtrabaho dyan mga baga local Japanese. Meron akong mga napuntahan, no, like for example in Yoshinoya, yung nagbibenta sa akin is ibang lahi, pero sobrang fluent mag-Japanese. So, of course, pag nakita mo na, guys, yung itsura ng service crew, no, and nakita mo na medyo foreigner, syempre sasabihin mo English, no, and you can speak well really in English, pero hindi din sila nakapagsalita. So, I guess Japanese talaga sila by kumbaga dito sila pinanganak, dito na sila lumaki. Iba lang yung lahi or foreigner sila in sense of itsura. Magugulat ka lang talaga, guys, no, yung mix of race dito sa Japan is sometimes nakaka-amaze, is sobrang taas, no.
Impression sa foods. Meron na tayong konting mindset, no? Because yung mga nakikita natin sa vlog, yung mga nakikita natin sa mga reviews, may konting expectation na tayo, no? Kung ano yung makikita natin dito sa Japan. And true enough, guys, totoo nga yung balita. Kung ano yung nakita mo sa TikTok, yun din yung makikita mo dito sa Japan. In terms of itsura, aesthetics, sobrang panalo, guys. I mean, parang ang hirap kainin. Parang gusto mo na lang itago yung pagkain mo. So, sobrang perfect ng pagkakagawa. Ikaw na mismo yung manghihinayang na kainin yung pagkain mo. The other day, pumunta ako sa shopping district, no? So, I was able to taste this mochi na ang laman sa loob ay strawberry. Sobrang tamis and sobrang sarap. Hindi ko inakala na ganun, merong itatamis pa pala yung mga strawberries natin sa Baguio, although matamis naman na yon, and makikita mo yun dito sa Japan, kakainin mo pa siya together with the mochi, no? So sobrang panalo. I was also able to try mga waffles, sobrang sarap. So again, first impression for food, panalo, 100%. Wala ka masasabi. So, sa food, guys, tip ko lang sa inyo na huwag kayong mag-convert all the time. Convert ka okay lang sa umpisa, para lang mag-gauge mo kung tama ba yung binabayaran mo, hindi. Pero huwag kang mag-convert to gauge whether mahal or dapat mong bilhin or hindi mo dapat bilhin. Again, kung naghahabol kayo ng experience and if you are foodie by heart, then stop converting. So, first impression natin, nung nakasakay tayo sa train, napansin ko, lahat ng bahay sa Japan, meron silang antena. Pwede mong sabihin yung nakapares natin yan sa Pilipinas because marami pa rin tayong mga nakikita, no, na may naka-antena pa rin sa Pilipinas. Paano ba? Yung old school na antena, yung iniikot mo kapag nawalan ka ng channel. Although, in the modern houses sa Pilipinas, normally naka-cable na yan, meron silang TV box, and hindi na kailangan, no, ng antenna. But for some reason, 80% or 90% nung nadaanan namin, no, ng mga bahay-bahay, from the time na umalis kami from Narita to Tokyo, lahat yun, guys, merong antenna. So kung alam nyo kung anong reason, guys, please comment na lang sa vlog na to. Ano ba dito? Wala ba silang cable? Or lahat ba naka-free air TV sila? I don't know. I don't have an answer. So, meron din sila, guys, sabit-sabit. Yung kable nila, makikita mo, meron din silang mga, parang katulad sa atin sa Pilipinas, yung electric wires nila na nasa poste din and dire-diretso din, no, nakasabit. Mas maganda lang yung pagkakagawa. Kumbaga, mas malinis tignan as compared sa mga nakikita natin, no, sa atin na buhol-buhol na prone sa sunog or prone sa nakaw. The last, no, na nakita natin na impression, siguro tinatry nilang i-market, no, itong Japan sa mga foreigner or sa tourists for various reasons, no. Pwedeng economic reasons or pwedeng more of like consumption reasons. So again, maraming reasons, no, kung bakit tinatry nilang i-lure or tinatry nilang akitin yung mga foreigners or mga tourists, no, to go to Japan. Makikita mo din yan, mapapansin mo din yan, no, because almost all of the stores sa mga shopping district nila, meron kang makikitang karatula, no, na tax-free or less 10% or 5%. Basta tax-free sila. So, what does it mean? It means, guys, no, na kapag bumili kayo dito sa Japan, foreigner ka, dala-dala mo yung passport mo, hindi ka na nilalagyan ng tax na roughly 10%. So, kung yung bibili mo is worth 10,000 pesos, mawawalan ng 10%, 9,000 pesos na lang yun. Plus, meron ka pang ibang discounts, no, depende dun sa store na bibilhan mo. Ganun siya kamura kapag foreigner ka, as long as meron kang dalang passport. So, that in a sense tells us, inaakit nila, kumbaga, yung mga foreigners or tourists, no, nandito na kayo, punta na kayo dito sa Japan and spend your money with us. Mag-ubos kayo ng pera dito sa Japan, dito kayo mag-shopping, huwag kayo mag-shopping anywhere else because yung tax niyo sagot na ng Japanese government. Ayun, guys, so para magkaroon kayo ng tax-free, dapat nasa 5,500 yen. So, the first impression generally, no, sa Japan, for a first-timer like me, panalo, 100%, medyo hindi pa nag-fail. Wala pa akong nakikitang super negative. So if there's like one downside of all, again, as part of the first impression, is that may konting kahirapan lang sa pag-English. Kumbaga may communication barrier. But guys, don't take it negatively in a sense, no, na hindi nila ako pumunta ng Japan because
hindi naman ako maintindihan, and so on and so forth. They are trying their best, no? They are learning to also open up yung economy nila, yung sarili nila, no? Para mag-learn ng English. And I think no, based on our history, medyo saradong country kasi ang Japan even before pa. But right now, kumbaga open up na, no? Meaning, pwede nang mag-migrate, bumisita, tour, bakasyon sa Japan. Then therefore, they're also adjusting their system. So, I think they started converting most of the mga traffic signs, yung mga subway stations nila na nagkakaroon na ng English. And that's a good development. Like now, dito sa hotel natin, no, medyo napansin ko lang guys, meron silang ginagamit na translator na parang isang maliit siya, no, isang maliit na device, whereas dun sila magsasalita and then ibibigay nila sa'yo yung device na yun na para marinig mo in English. And that's this, no, sa hotel sa may Richmond. So yeah, so I think that's just like some of my observations and impressions natin, no, sa Japan. And I hope makatulong yan guys sa inyo, no. At least kahit nagpaplano pa lang kayo na pumunta ng Japan or nanonood lang kayo ng mga vlogs, makubaga maramdaman nyo, mapansin nyo na kung ano ba yung mga nangyayari dito sa Japan or mga nai-experience ng mga Pilipino katulad ko, tourist and first timer na nabibisita sa Japan. So yung next natin na vlog, i-continue lang natin yun, no? So we'll be providing you tips and hack, ano pa ba, lahat ng experience natin, no, na pwedeng useful sa ibang nanonood sa atin katulad ninyo. Yan, i-share natin yan lahat and all of our experience, food man yan, transportation, lahat ng gagawin natin pwede natin i-share sa amin pong channel. Alright guys, for now, yun na lang muna i-share namin sa inyo and I hope nakatulong po sa inyo itong content na ginawa namin. And please ensure guys, no, na nag-like kayo, nag-share kayo, and please share ninyo to sa mga friends ninyo, no, na pwedeng matulungan, no, ng mga content na ginagawa namin. So hanggang sa uulitin, ingat po kayo, kita-kits ulit sa next vlog. Bye!